Mabuhay! Welcome po mga kababayan, sa ating Alpharam channel. Ito po ay one-stop channel na may sense at values. Hangad at nais po ng channel na ito, ang makapaglingkod sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay linaw, at tamang pagpapahayag ng katotohanan, na may matibay na batayan at walang halong bias, discrimination, at exclusivism o division. Ang hangad po ng channel na ito ay may parating sa mga tao ang katotohanan bilang public service na walang inaasahang kapalit. Do not deny yourself to know the truth. Free your mind from delusions. Stand on your own under the truth. Shalom! Mabuhay po kayong lahat mga kababayan. Malapit na naman ang mga takdang kapistahan ng Elohim, lalo na ang kapistahan ng tinapay na walang lebadura o Feast of Unleavened Bread. Kaya talakayin natin ang espiritu ng pagdiriwang na ito upang may handa ninyo ang inyong sarili bago dumating ang mga appointed times na ito. May mas mahalagang application o pagsasagawa ang Hag Hamatzot o Feast of Unleavened Bread kaysa sa letter of the law. Ito ay ang spirit of the law. Hindi ko po sinasabi na wala ng halaga ang literal application ng Torah. Ipagdiwang pa rin natin ang mga takdang kapistahan dahil tagubilin niya Elohim yan para sa kanya. Kumain pa rin tayo ng tinapay na walang lebadura sa loob ng 7 araw ng kapistahang ito. Huwag pa rin tayo kakain ng tinapay na may lebadura tuwing kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Alisin pa rin natin ang lebadura sa ating mga tahanan. Ang sinasabi ko lang po ay huwag nating kaligtaan ang weightier matters of the law. Sinasabi ng Messiah na unahin natin ang higit na mahalagang bahagi ng kautusan na hindi napapabayaan ang iba pang kautusan. Kaya dapat din na mas pahalagahan natin ang spirit of the law na hindi napapabayaan ang letter of the law. Nabanggit ng Messiah yan dahil hindi tapat ang paglilingkod ng mga Fariseo kundi pagkukunyari lamang. Malinaw sa kasulatan na higit na matimbang ang spirit of the law kaysa sa letter of the law. Pero ang lebadura ng kasalanan ba ang spirit ng kapistahan na ito? Ang true meaning ba ng leaven ay sin? Isang malaking pagkakamali yan ng mga katuruan ng Christians. Walang sinabi sa Biblia na ang kahulugan ng lebadura ay ang kasalanan o sin. Ang mga Christian preachers lang ang nagsabi niyan. Ano ang spirit of the Feast of Unleavened Bread? Upang maunawaan po natin ang spirit of the Torah ay magbasa po tayo sa Biblia ng mga sinabi ng Messiah at ng mga apostol. Unahin muna natin ang kahulugan ng spirit of the law. Ang sabi ng Messiah, "The words that I speak unto you, they are spirit, and they are life." Kaya ang mga salita pala na sinasabi niya ay espiritu at buhay. Pinapatunayan din ito ng mga apostol. Ayon sa kanila, "For we know that the law is spiritual." Kaya malinaw na ang Torah pala ay ruah o spirit. Ang salita niya Elohim ay spirit. Ang spirit at life ay magkaugnay. Ang Torah ay tungkol sa buhay. Ang spirit of the law ay mas malawak na ipinaliwanag ng Messiah sa Matthew chapter 5, verses 20 to 48 pero hindi na natin tatalakayin din ito upang hindi masyadong hamaba ito at ibang paksa po yun. Ano naman ang ibig sabihin ng Messiah ng hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao? Ganito ang sabi ng Messiah, "But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of Elohim." Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao kundi sa bawat salitang nagmumula sa Elohim. Ano ang ibig sabihin ng Messiah? Upang maunawaan yan ay tingnan natin kung saan kinuha ng Messiah ang salitang ito. Mababasa natin ito sa Deuteronomy chapter 8.
Ito pala ay tungkol doon sa pagbibigay ng mana sa Wilderness of Sin na mababasa naman sa Exodus chapter 16. Ang mga Israelita daw ay ginutom niya upang sa kanilang pagkagutom ay binigyan naman sila ng mana na makakain nang sa gayon ay kanilang maunawaan na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula kay Yah Elohim. Sa biglang tingin ay parang contradiction. Ginutom. Nang magutom binigyan ng mana, ang tinapay na mula sa langit, upang hindi mamatay sa gutom. Tapos sasabihin na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao. Hindi ba nabuhay sila dahil sa pagkain ng mana? Ganito po kasi yan, higit pa sa kwento ng mana ang bagay na ito. Kung babalikan natin sa pagbibigay ng mana, ay makikita natin na hindi po basta-basta ibinibigay ang mana. May conditions po upang makakain ng mana. Huwag kukuha ng higit sa kayang ubusin. Huwag magtitira dahil mabubulok lang. Doble ang kunin sa ika-6 na araw. Huwag umasa na may makukuha na mana sa ika-7 araw dahil walang mana na darating sa ika-7 araw. Kung hindi susunod sa conditions na yan ay mamamatay sa gutom dahil walang mana na makakain. Kapag kumuha ng sobra o magtira para sa kinabukasan ay mabubulok lang ito kinabukasan at kung ito lang ang aasahan para sa kinabukasan ay wala nang makakain. Kailangan kumuha bawat umaga upang may pagkain sa maghapon. Kapag hindi kumuha ng doble sa ika-6 na araw ay walang makakain sa ika-7 araw. Kailangan na sumunod sa conditions upang makakain ng mana at mabuhay. Kaya ang pagsunod at pagtitiwala sa salita ni Yah Elohim ang nagbibigay buhay sa tao. Hindi ang mana ang bumuhay sa mga Israelita kundi ang bawat salita niya na sinusunod nila. Ang tinapay o mana ay paraan lang upang mas maunawaan ang higit na dakilang bagay. Pansinin na siya ang gumutom sa kanila at siya din ang nagpakain. Isa pa, hindi lang naman tinapay mula sa langit ang pinadala niya. Nagpadala din siya ng karne na makakain mula sa mga pogo. Ibig sabihin ay maraming paraan ng Elohim upang buhayin ang bawat tao na magtitiwala at susunod sa kanya. Ipinakita dito na si Yah Elohim ang may kapangyarihan at control sa lahat ng bagay at pangyayari. Kaya kailangan natin makinig sa kanyang salita dahil siya ang nakakaalam ng mabuti para sa atin. Kailangan natin magtiwala sa kanya dahil mapagkakatiwalaan natin siya bilang may kapangyarihan sa lahat. Wala tayong ibang pagpipilian kundi ang sumunod na lamang dahil kung hindi ay mamamatay tayo at hindi mabubuhay. Kaya makinig at sumunod na lang tayo sa kanyang salita. Iyan ang espiritu ng pananalitang. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao kundi sa bawat salitang nagmumula kay Yah. Higit pa sa kahulugan ng tinapay o ng kwento tungkol sa tinapay ang tunay na kahulugan nito. Gayun din, ang espiritu ng Feast of Unleavened Bread o Hag-Hamatzot ay higit pa sa unleavened bread o matzah, sa mga pampaalsa o evenings, at sa story of Exodus. Ngayon naman ay talakayin natin ang kahulugan ng leaven o pampaalsa ayon sa Biblia. Ang unang nagbigay ng higit pa sa literal meaning ng leavenings ay ang Messiah mismo. Ang kahulugan ng leaven dito ay ang mga doctrines na dagdag at gawa-gawa lang ng mga tao gaya ng mga Pharisees at Sadducees. Ito po ang mga dagdag na katuruan sa Torah at paniniwala. Pinalalaki ng man-made doctrines ang dapat ay maliit, magaan, at simple lang na Torah. Kaya tuloy nagiging malawak, mabigat, at complicated ang Torah na mukhang impossible tuloy na masunod. Dito ay makikita natin na ang kahulugan ng leaven o lebadura ay inihalin tulad, o idinaan sa analogy, sa dagdag na mga katuruan o doktrina. Trivia po muna tayo, alam nyo ba na ang salitang Tagalog na lebadura ay mula sa Spanish word na levadura na ang ibig sabihin ay leaven? Ito ay dalawang salita na leva, o leaven, at dura, na isang suffix in Spanish. Kaya ang salitang lebadura ay salitang hiram lamang. Ang Tagalog word talaga para dito ay pampaalsa. Ang punto dito ay ang tinutukoy dito ng Messiah ay hindi tungkol sa kasalanan na may kinalaman sa kasamaan ng tao. Ito ay within the bounds of obeying the Torah. Ibig sabihin ito ay may kinalaman sa practice of faith o paraan ng pagtupad sa kautusan. Hindi ito pagtalikod kay Yah kundi pagsunod sa kanyang kautusan.
Ang pinapuna lang ng Messiah ay ang sobra naman na pagpapatupad ng kautusan at ang mga dagdag na pamantayan sa pagpapatupad sa kautusan. Kahabag-habag din kayo, mga dalubhasa sa kautusan. Pinagpapusan ninyo ng mabibigat na dalahin ang mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw ninyong igalaw upang matulungan sila. Ito ay may kinalaman sa pagsunod kaya lang ay may pagkakamali. Pero wala itong kinalaman sa pagsuwe o kasalanan. Kaya mali na sabihin na ang lebadura ay ang kasalanan na nasa katawan o buhay ng tao. Ang isa pang kahulugan ng lebadura ng mga Fariseo at Seduseo ay hypocrisy o kapaimbabawan. Ito yung mga hindi tunay at tapat na paglilingkod, pagsunod, at pagsamba kay Yah. Ito ay pagkukunyari lamang. Ito ay pwede rin na pagmamayabang lamang o pagmamarunong at pagmamagaling. Kung minsan naman ay nagpupumilit lamang na makasunod kahit na alam naman nila na hindi kaya sundin. Isang halimbawa na nga ang mga dagdag sa Torah na sobrang higpit kaya hindi na makasunod ang mga tao pero iginigiit pa rin ng mga Pharisees kahit na sila mismo ay hindi rin makasunod. Kaipokrituhan ang magpairal ng isang bagay na hindi naman kaya ganapin. Masasabi din na isa itong kapalaluan. Ang pride, kahambugan, kapalaluan, at kahibanggan sa kapangyarihan ang dahilan kung bakit ang lebadura ay ginamit din ng Messiah sa kahulugan na leaven of Herod. Magkaiba po ang leaven of the Pharisees at ang leaven of Herod. Ang leaven of the Pharisees ay tungkol sa idealism, legalism, at judgmentalism batay sa kanilang dagdag na doctrines and traditions. Ito ay false religious law. Ang leaven of Herod ay batay sa Roman authority and law. Siya ay may kapangyarihan sa ilalim ng Roma. Inabuso niya ito at nagpalagay na mas makapangyarihan siya kaysa sa moral law ng Elohim. Gaya ng pinapugutan niya si Yochanan at ginawang panregalo ang ulo. Ito ay false civil law. Ang power and authority ni Herod ang dahilan kung bakit siya naging mayabang, hambog, palalo, at hibang sa kapangyarihan ng kanyang posisyon. Ito ang dapat iwasan na tumubo sa tao dahil sa kapangyarihan, katungkulan, at kaalaman. Dalawang uri ito ng leaven, paglaki ng ulo dahil sa legalism at paglaki ng ulo dahil sa authority. Kaya ang leaven ayon sa mga halimbawa na ito sa Biblia ay hindi tungkol sa kasalanan o paglabag kundi ang mga nadagdag sa tao kapag nagpapatupad ng Torah, gaya ng kayabangan, pagmamalaki, kapaimbabawan, at pagkalasing sa katungkulan o kapangyarihan. Ang tawag sa English dyan ay puff up, gaya ng mababasa sa kasulatan ng mga apostol. Now these things, brethren, I have figuratively transferred to myself and Apollos for your sakes, that you may learn in us not to think beyond what is written, that none of you may be puffed up on behalf of one against the other. Ito ang mga intriga sa loob ng pananampalataya o mga mananampalataya. Ito ang mga kapalaluan o kayabangan na tumutubos sa mga mananampalataya, hindi tungkol sa mga makasalanan. May nababanggit din sa kasulatan na bread of affliction. Sa unleavened bread naman, ang Torah ay nagbigay ng ibang meaning. Ito ay tinawag na ang bread of affliction. Ganito ang mababasa sa Torah sa pagkakasalin sa English. You shall eat no leavened bread with it. 7 days you shall eat unleavened bread with it. That is, the bread of affliction, for you came out of the land of Egypt in haste, that you may remember the day in which you came out of the land of Egypt all the days of your life. Sa pagkakasalin sa Tagalog ay tinapay ng pagtitiis o tinapay ng pagkapighati. Totoo na mahirap talaga magtitiis ng 7 days na unleavened lang ang pwede kainin ng tinapay. Totoo na mahirap ang naranasan na Israelites na pagmamadali na makaalis sa Egypt kaya unleavened ang nadalang tinapay. Pero may kailangan pa tayong makita at maunawaan. Ang word na isinalin bilang affliction ay ang Hebrew word na oni. Ito ay mula sa Hebrew root word na ana na ang ibig sabihin ay to humble. Isinasalin ito na affliction, paghihirap at poverty, kahirapan, pero pwede rin na humility, pagpapakumba. Kaya ang isa pang kahulugan ay tungkol sa kayabangan versus kapakumbabaan. Isa itong contrast ng leavened bread at unleavened bread. Ang hametz ang simbolo ng kahambugan. Ang matzah ang simbolo ng kapakumbabaan. The spirit of the letter. Ganito po ang spirit of the law.
Kadalasan ay idinadaan ng Elohim ang spiritual message sa pamamagitan ng analogy sa mga bagay na nakikita at nararanasan natin sa paligid ng physical world. Dahil hindi natin mauunawaan ang makalangit na wika. Hindi lahat ng Torah ay naaangkop sa lahat ng tao. Halimbawa sinasabi sa Torah na, "At pagka inyong aanihin ang ani sa inyong lupain, ay huwag ninyong pagkakaanihin ang mga sulok ng inyong bukid, ni pamulutin ang inyong naanihan, sa dukha at sa taga-ibang lupa inyong ititira, ako siya na inyong Elohim." Hindi naman ito bagay sa mga tao na hindi naman magsasaka, pero ang principle nito ay nababagay sa lahat ng tao, ito ang spirit of charity. Ibig sabihin ay pwede naman tayo makatulong sa mga nangangailangan sa ibang paraan kahit hindi tayo magsasaka. Ganyan din po ang spirit of the unleavened bread. Higit pa sa tinapay at mga pampaalsa ang kahulugan at pagsasabuhay ng kapistahan na ito. Hindi lang ang mga pampaalsa ang alisin natin sa bahay natin kundi maging ang mga bagay na nagpapalaki ng ating mga ulo, at hindi lang sa bahay natin alisin kundi maging sa buhay natin. Alisin natin ang mga bagay na ito sa buhay natin. Ngayon na nauunawaan na natin ang spiritual meaning ng Feast of Unleavened Bread ay mas lalo na dapat natin ito ipagdiwang. Ipagpatuloy ang literal na pagdiriwang nito dahil tagubilin niya Elohim yan para sa kanyang mga takdang kapistahan. Therefore let us keep the feast, not with old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. Ito ay nagpapaalala sa atin sa bawat umpisa ng bagong taon. Malaki ang posibilidad na hindi natin ito matupad ng ganap dahil iba ang kalagayan natin ngayon kaysa sa ancient Israel at wala din tayo sa Israel. Kaya ang maipapayo ko ay huwag po tayo mag-aalala kung hindi natin na nasusunod ng ganap ang mga kapistahan. Magsisi at humingi ng tawad kung nakakaramdam ng guilt pero huwag husgahan at parusahan ang sarili. At kung ang pakiramdam ay nakakatupad ng ganap ay huwag husgahan ang iba na hindi nakakaganap ng lubos. Kung sakaling may agam-agam kung kakain o hindi kakain ng isang uri ng pagkain ay mabuting wag nang kumain dahil whatever is not of faith is sin. Ang pananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Elohim. Mapalad ang hindi humahatol sa kanyang sarili sa bagay na kanyang sinasangayunan. Ngunit ang nag-aalinlangan ay hinahatulan kung kumakain, sapagkat hindi siya kumakain sa pananampalataya, at ang anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan, puna, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo mga kababayan.